Ka-Express, si Kai Sotto ang susi para gulatin ang Boomers sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. At habang papalapit ang qualifying windows, ngayong November, main event para sa Pilipinas ang dalawang malaking paghaharap nila ng Australia sa qualifying calendar. Matchups na pwedeng magtakda ng tono sa buong campaign. Ang FIBA draw at full schedule ay nakaayos na at makikita ang dalawang bansa sa parehong path sa qualifiers, kaya importante ang bawat window. Tactical switch, Twin Towers ang plano, Kai Sotto bilang 7'3 rim anchor at AJ Edo bilang mobile big man na pwedeng mag-stretch at tumulong sa defensive switching. At kung maitakda ng maayos ang chemistry ng dalawang malalaking players na ito, mapapalakas nito ang interior defense at rebounding habang nagbibigay rin ng mismatch possibility sa offense. Ang mga analyst at coaching staff binanggit na si AJ Edo ay muling fit at maaring mag-step up bilang focal big sa bagong sistema. Pero hindi simpleng plano lang ang kailangan, execution ay siyang nagbibigay ng resulta. Ang Australia Boomers, traditionally superior sa size, spacing at depth, sa FIBA Asia Cup, ipinakita na marami pang adjustments ang kailangan ng Gilas para seryosong makapagsabayan sa Australia Boomers. At ang head coach ng Gilas na si Coach Steve at kanyang staff ay may task na i-harmonize ang rotation, limit the turnovers at i-maximize ang rim protection ni Kai habang ginagamit ang mobility ni AJ. At ang availability ni Kai Sotto ay isang malaking variable. Na-report na hindi siya kasama sa ilang tournaments habang nagre-rehab. Pero ngayon, kasama na siya sa Gilas pool. Isang factor na magdidikta kung pwedeng i-implement ang full Twin Towers plan. Well, sa kabilang banda, sa AJ Edo ay pinakita ang pag-angat sa form nitong mga nakaraang buwan at pwede nang magdala ng instant impact kasama ni Kai. At kung healthy at nakasync sina Kai Sotto at AJ Edo, may real chance ang Gilas na i-disrupt ang Australia sa isa o dalawang windows ng qualifiers, hindi bilang surprise story lang, kundi bilang strategic blueprint, interior dominance, improved spacing, at magbibigay ng upset potential. Ang Gilas Pilipinas at ang Australia Boomers ay muling magsasalubong sa arena ng basketball, hindi lamang bilang regional rivals, kundi bilang pangunahing pahirap sa landas patungong 2027 FIBA World Cup. Sa bagong draw ng Asian Qualifiers, napabilang ang Pilipinas sa Group A kasama ang Australia, New Zealand at Guam. Ito'y nangangahulugan na magkakaroon ng direktang laban ang Gilas at Boomers sa qualifying windows. At kakibat nito ang pasabog na pag-asa, ang Twin Towers combo ni Kai Sotto at AJ Edo ng Gilas. At ayon kay head coach ng Cone, plano niyang panatilihin ang kasalukuyang pool para sa qualifiers. Malaking senyalis ito na may long-term strategy sa pagitan ng mga core players para sa Japan, Australia at Oceania Test. Nakatalagang ang November 28 ay magiging unang laban ng Gilas abroad, kasunod ang home leg sa December 1. At ang Twin Towers plan ay nakasalalay sa energy sa dalawang malalaking players, si Kai bilang rim defender at shot-altering anchor, at si AJ bilang mobile big na may kapasidad na mag-switch, mag-block at mag-ambag sa rebounding. Sa kawalan ni Kai, nakitang lumusot si AJ Edo bilang leading interior presence sa FIBA Asia Cup. Nagtala si AJ ng team high rebounds at naging pangalawa sa shot blocking sa tournament. Pero si AJ Edo mismo ang nagpahayag na may adjustment period pa rin sa paglahok sa Gilas nang wala si Kai. Kai is such an important piece, we have to make do, wika ni AJ Edo. Ipinapakita nito na ang implementasyon ng Twin Towers ay hindi simpleng paglagay lang ng dalawa sa post, kailangan ng synergy, trust at rotation chemistry. Una, ang injury history ni Kai at pag-rehab ay malaking factor sa kung kailan ganap siyang makakahabol. Pangalawa, ang kalibre ng Australia, malalim sa rotation, may spacing, may sharp shooters na pwedeng i-penalize ang interior focus ng Gilas. Dapat ibalansa ng coaching staff ang defensive load at limitahan ang open threes. Well, sa kasalukuyan, may usapan na ang Gilas pool na lalagyan ng reassessment ng fitness at role stability habang papalapit ang qualifiers. Bago magsimula ang qualifiers, ang tanong ay puno ng tensyon. Makakayanan ba ng Gilas na patunayan na hindi lang ito hype?
Talaga bang makapigil ang Gilas sa powerhouse tulad ng Australia gamit ang Twin Tower strategy? Well, tatalakayin natin kung paano makakasurvive ang Gilas sa home court pressure laban sa Boomers. Kung may isang kupunan na palaging hadlang sa pangarap ng Gilas, iyon ay ang Australia Boomers. Nung nakaraang FIBA windows, madalas natambak ang naging resulta, hindi dahil sa kakulangan ng puso, kundi sa system gap. Ang Boomers ay structured, may shooting sa bawat position, at sanay sa FIBA spacing. Sa kanilang lineup, halos lahat ay may NBA o NBL experience, kaya kapag sinabing Gilas versus Australia, hindi ito bastang laro. Ito ay sukatan kung gaano kalayo na ang narating ng Gilas sa modern basketball. At ngayong 2027 FIBA World Cup qualifiers, ito ang unang pagkakataon na ang Gilas ay may dalawang healthy 7-footers na parehong batang-bata, mobile at natural Pinoy. Si Kai 7'3" at AJ Edu 6'10" ay may kombinasyong bihira sa Asia, taas, timing at defensive instincts. Ito ang susi para mapantayan ang laki ng Australia, kung saan sina Jack Landale, Duke Riff at Xavier Crooks ay maaring makasalubong. At ayon sa mga insider reports, inaasahan na si Coach Tim Cone ay gagamit ng hybrid zone at matchup press defense upang limitahan ang ball movement ng Australia. At kapag sabay sina Kai at AJ, magiging defensive wall ang paint area. Si Kai ang rim protector habang si AJ naman ang rotator na sumasalo sa help defense at weak side blocks. Sa offense naman, gustong i-maximize ng Gilas ang high-low action sa pagitan ng dalawang big men. Si AJ ay may kakayahang mag-pop para sa jumper habang si Kai naman ay pwedeng mag-seal sa ilalim. Kapag gumana ito, maiiwasan ang problema ng spacing, isang kahinaan noon ng ating national team kapag puro post-heavy ang atake. At bukod sa Twin Towers, inaasahan din ang suporta ni Kevin Kimbao na may kakayahang maglaro bilang stretch 4 na magbibigay ng passing options at spacing. At ito ang key matchups: Kai Sotto versus Jack Landale. Parehong may finesse at touch. Dito susubukan kung kaya ni Kai makipagbanggaan sa NBA caliber bigs. AJ Edu versus Duke Riff. Physical duel. Kailangan ni AJ na i-outwork si Riff sa boards at transition defense. Justin Brownlee versus Xavier Crooks. Energy versus leadership. Si JB ang emotional core ng Gilas. Kapag siya ay mainit, sumasabay ang buong team. Ang perimeter defense din ay magiging critical. Kung hindi makokontrol ng Gilas ang mga shooter ng Australia, mawawala ng saysay ang height advantage. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.